Mapagpalang araw po sa inyo, Sir Roy. Ako po si Kaloy. 55 taong gulang na ngayon. Ang ibabahagi ko po sa inyong kwento ay totoong karanasan ko na hindi ko makakalimutan. Nangyari ito sa amin sa Capiz, taong 1990. 20 anyos ako noon. Bata pa, pero mulat na sa hirap ng buhay sa baryo. Hindi naman ako ang bida sa kwento kong ito. Isa lang ako sa mga nakasaksi, kasama ang kaibigan kong si Andoy. Pero ang sentro ng lahat ay si Gaspar. Si Gaspar ay kaibigan din namin. Tahimik lang siya. Hindi palaki po, pero mabait at palaging tumutulong sa mga matatanda sa amin. Si Mang Teba naman, isang matandang ermitanyo na halos hindi na lumalabas ng kubo niya sa tabi ng ilog. Maraming haka-haka sa kanya. May mga nagsasabing may alam daw sa ulam. May iba rin naman nagsasabing kinikilalang banal. Pero ako, bilang saksi, masasabi kong higit pa siya sa ordinaryong matanda. Si Lola Simang ang nagsabi sa amin noon na may mga pinipili raw ang panahon. Sabi niya, pag sumapit ang anihan at kumulo ang dagat kahit walang ulan, may lilitaw ang dilim. Hindi namin pinansin yun dati. Hanggang sa nagsimula ang pagbabago kay Gaspar. Una naming napansin na parang hindi na siya basta tao lang. Noong nakita naming mag-isa niyang binuhat ang isang troso na dati ay 3 tao ang kailangan para buhatin yun. Walang ka-effort. Tapos isang beses, may nabangga siyang kabayo. Pero hindi man lang siya natumba. Yung kabayo pa ang bumagsak sa lupa. Andoy, nakita mo ba yun? Tanong ko ng gabing yun. Oo, Kaloy. Hindi yun normal. Sagot niya, habang pareho kaming nakasilip mula sa likod ng nyog. Simula noon, mas pinapanood na namin siya. At si Mang Teban, mas lalo siyang naging interesado kay Gaspar. Minsan pa nga, nakita namin silang magkasama sa ilalim ng buwan. May hawak si Mang Teban na parang lumang tungkod na may ukit. Doon ako kinilabutan. Lumipas ang ilang linggo. Isang gabi, pinatawag kami ni Mang Teban. Kaming 3. Ako, si Andoy, at si Gaspar. Tahimik kami habang nilalakad ang madamong daan papunta sa kubo niya. Puno ng usok sa loob ng bahay. Amoy dahon, langis, at kung ano pa. Sa gitna, nasa altar ang tungkod. May usok na parang lumilitaw mula sa pinakaulo nito. Parang may buhay. Panahon na, Gaspar! Sabi ni Mang Teban. Nakatayo lang si Gaspar. Tila di alam ang sasabihin. Itong tungkod na ito, hindi ito ordinaryo lamang. Pinili ka nito, Gaspar, at hindi ako ang bumili. Ang dugo mo ay nagsasalita. Dumadaloy sa iyo ang dugo ng mga tagapangalaga. Mga ninuno mong matagal nang nakalipas. At ikaw ang itinakda. Wala naman pa akong ginagawa. Hindi ko rin po alam kung bakit ako. Alam ko. At yun ang dahilan kung bakit ikaw ay karapat-dapat. Biglang kumidlat mula sa bintana ng kubo. Nakita naming kumislap ang langit kahit walang ulan.
Doon ibinigay ni Mang Teban ang tungkod. Nang hawakan iyon ni Gaspar, tila may umalimpukay na hangin sa loob. Lumamig ang paligid. Sa mismong hawakan ng tungkod, nagliwanag ang mga ukit. Hindi ito basta halimaw lang. Hindi rin basta aswang. Isa siyang anananggal at hindi tulad ng madalas na babae. Ito'y lalaki at hayok sa laman at mas marahas. Kinabukasan, may nakita kaming patay na baka sa may sapa. Wala nang laman loob. Parang sinimsim. Si Andoy agad ang nagsabing, hindi yan lobo o hindi rin tao. Baka nga anananggal kasi hindi normal eh. Ilang gabi ang lumipas. May mga nawawalang manok, kambing. Tapos isang gabi, nakita ni Lola Simang ang aninong lumilipad. Punit ang katawan sa bandang baywang. May mahabang dila at tila lalaki. Gaspar, iho! Nakita ko yung mata niya. Mapula. Parang may galit. At may anyo siyang kabayo. Sabi ni Lola Simang. Napailing si Gaspar. Kailangan ko na siyang harapin. Huwag ka munang tumuloy. Hindi pa sapat ang tungkod kung wala kang kaalaman. Kailangan mong matutunan ang mga orasyon, ang tamang pagkumpas, ang galaw ng pakikipaglaban. Sabi ni Mang Teban. Kaya ilang gabi kaming sumama kay Gaspar sa pagsasanay. Tinuturuan siya ni Mang Teban ng mga pananggalang at pangontra, mga dasal na mula sa Latin, halo ng lumang Tagalog, at mga simbolo sa kalikasan. Gabi ng Biyernes, kabilugan ng buwan, tahimik ang buong baryo. Walang hangin, walang kuliglig, parang may humihinga sa dilim. Bigla kaming nakarinig ng ingay sa bubong ni Lola Simang. Nang lumabas kami, nakita namin siya. Isang nilalang na punit sa baywang. Lumilipad. May mukhang tao, pero mahaba ang dila at matutulis ang mga kuko. Nang makita kami, bumaba siya. Pero bago siya tuluyang lumapag, bigla siyang nag-anyong aso. Pero hindi ordinaryong aso. Itim ito, malaki, may mata ng tao. Gaspar! Sigaw ko. Hawak ni Gaspar ang tungkod. Tinapat niya iyon sa nilalang at sumigaw. Sa ngalan ng dugo at tagapangalaga, ikaw ay hindi makakalampas! Lumiyab ang tungkod. Sumigaw ang anananggal. Agad tumalon papalayo at humalo sa kadiliman. Napatingin si Mang Teban. Hindi pa siya tapos. Hindi pa siya tapos. Babalik siya sa susunod na kabilugan ng buwan. Sir Roy, pagkatapos ng gabing yun, kung saan nasaksihan namin ang anyo ng anananggal at ang unang sagupaan nito kay Gaspar, hindi na muling naging tahimik ang baryo. Nag-umpisa ng manahimik ang mga tao. Hindi na nagpapagabi sa labas. Ang ilan, lumalabas lang kapag araw. Si Lola Simang, palaging may sinisindihang insenso sa harap ng kanyang bahay. Kami naman ni Andoy, mas lalong naging malapit kay Gaspar. Hindi namin siya iiwan kahit na anong mangyari. Pero si Gaspar, parang unti-unting nagbabago. Gumigising ang kung anong nasa loob niya. Palaging seryoso, palaging alerto. Minsan, bigla na lang siyang mapapatigil
habang naglalakad. Saka titingin sa langit na parang may nararamdaman. "Gaspar, ayos ka lang ba?" tanong ni Andoy. "May naaamoy ako eh. Amoy dugo, Andoy." Sagot ni Gaspar. Napatigil kami. Lumingon-lingon. Wala naman kaming nakita pero iba ang pagdama niya. Para bang may parte ng katauhan niya na hindi sa kanya. Tila may dumadaloy na alaala sa mga ugat niya na hindi niya nararanasan pero nararamdaman niyang totoo. Doon siya muling nagpunta kay Mang Teban. Sa likod ng kubo ni Mang Teban, sa may tabing gubat, may maliit na bilog na gawa sa bato. Ayon sa matanda, iyon daw ang altar ng mga unang tagapangalaga. Doon siya pinaupo ni Mang Teban habang nakalatag sa lupa ang tungkod at nakaturo ito sa silangan. "Gaspar, hindi sapat na alam mong kaya mong gamitin ang tungkod. Dapat alam mo rin kung sino ka," sabi ni Mang Teban. Tahimik si Gaspar. Nakatingin lang sa tungkod. "Ang dugo ng mga tagapangalaga ay may bahid ng ilaw at anino. Bago mo tuluyang gamitin ang kapangyarihan, dapat mong tanggapin ang kabuuan mo, pati ang takot, pati ang galit." Pagkasabi nun, binigyan siya ng tuyong dahon na may ukit. Saka pinainom ng isang mapait na serbesa. Nakita namin kung paano nanginig ang katawan ni Gaspar. Pinikit niya ang mga mata niya. Pero maya-maya'y napasigaw siya. Niyakap niya ang tungkod at nagliyab ito. Pero hindi parang apoy. Parang asul na usok na lumalabas mula sa pinakaugat ng kahoy. Nakita naming muli ang anino sa langit. Tumagal ng ilang segundo. Pero alam namin, bantay ng dilim iyon at may babala. Kinabukasan, pinuntahan namin si Lola Simang. Patay ang isa niyang kambing. Lawlaw ang tiyan. May bakas ng matulis na kuko sa may tagiliran. Sa paligid ng kulungan, may mapulang laway sa lupa. "Malapit na siyang bumalik. At kapag bumalik yon, hindi lang hayop ang kukunin niya," sabi ni Lola Simang habang nakatingin sa kagubatan. Tama si Lola Simang. Kasi kinagabihan, muntik nang nakuha si Andoy. Nasa tapat lang kami ng bahay ni Gaspar. Naglilinis kami ng bakuran nang bigla siyang igipon ng aninong mabilis dumaan. Parang hangin na may kasamang bagsik. Natumba si Andoy sa ilalim ng puno ng saging. Duguan ang braso. Tumakbo si Gaspar. Bitbit ang tungkod at pinanggapos sa ere ang hangin. May dumaing. Tumigil ang anino at sa kaunti-unting nabuo sa likod ng palayan. Nakatayo ito at kalahating katawan lang. Duguan ang mata. May mga ugat sa mukha na parang pumuputok. Itim ang balat at parang sunog. "Malamang, ikaw na ang bago," bulong ng anananggal. "Ngunit amoy ko pa rin ang takot sa'yo, bata. Hindi ako ang dapat mong katakutan, kundi ang dugo sa likod ng pangalan ko," sagot ni Gaspar. Itinuro niya ang tungkod. Biglang nagliyab ito. Ang apoy ay hindi basta apoy. Parang liwanag na walang init, pero kayang masunog ang kaluluwa. Lumipad muli ang anananggal. Pero bago ito tuluyang makawala, tinamaan siya sa likod ng liwanag mula sa tungkod. Sigaw siya ng sigaw, pero bigla siyang nag-anyong kabayo at tumakbo papalayo, saka pumasok sa kakahuyan. Pagkatapos ng laban, pinaliguan ni Mang Teban si Gaspar
ng pinagkahalong tubig, dagta at langis ng nyog. Sa gitna ng tubig, may mga dahong hugis talim at ukit na parang mata. Ito ay tubig ng pag-amin. Ang sino mang tagapangalaga na tumatanggap ng tungkod, kailangan ding aminin ang sarili, lakas, kahinaan at misyon. Paliwanag ni Mang Teban. Habang binabasa ang ulo ni Gaspar, may mga imahe siyang nakita. Mga imahe ng matandang lalaking nakasuot ng puting balabal. May hawak na parehong tungkod nung mga panahong hindi pa ito kupas. May mga lalaking nakasuot ng bahag. Nilalabanan ang mga nilalang na may mahahabang dila. At isang batang lalaki, hawak ng kanyang ina, habang pinapanood ang pagsabog ng isang kubo. Ako yun. Mahina ng sampid. Oo, Gaspar. Anak ka ng isa sa mga huling tagapangalaga. At ikaw na ngayon ang natitirang tagapagpatuloy ng lahi. Sagot ni Mang Teban. Isang gabi, habang nasa ilalim kami ng punong mangga sa likod ng bahay ni Gaspar, nagtanong ako. Gaspar, matanong ko lang, hindi ka ba natatakot? Natatakot naman ako, Kaloy. Pero mas nakakatakot kung may mawawala sa atin dahil hindi ko ginawa ang dapat kong gawin. Tahimik kami. Tanging kuliglig at ihip ng hangin lang ang maririnig. Babalik daw siya sa susunod na kabilugan ng buwan. Handa ka na ba sa panahong yun, Gaspar? Sabi ni Andoy. Napatingin si Gaspar sa langit. Hawak ang tungkod at sa ilalim ng liwanag ng buwan, sumugod siya. Hindi lang ako handa dahil isa na ako sa kanila. Sir Roy, pagkalipas ng ilang linggo, unti-unting naging mas matatag si Gaspar. Araw-araw siyang nasa ilalim ng araw para magsanay. Nasa gabi siya sa ilalim ng buwan para magdasal. Tinuruan pa siya ni Mang Teban kung paano gamitin ang tungkod para sumagap ng palatandaan. Parang radar ng dilim, kung saan nalalaman niya kung may nilalang na hindi pangkaraniwan sa paligid. Kami naman ni Andoy, palaging nakabantay. Kahit hindi kami katulad ni Gaspar na may dugong tagapangalaga, batid namin ang papel namin. Saksi, bantay, at handang sumalo kung kinakailangan. Sa gitna ng palayan, pinagitnaan si Gaspar at ni Mang Teban. Nasa kamay pa rin ni Mang Teban ang orihinal na tungkod, ang mas luma, habang nasa kamay naman ni Gaspar ang ipinamanang bago. Pareho nilang itinutok sa isa't isa ang kanilang tungkod at sa utos ni Mang Teban, nagsimula silang magpalitan ng mga kumpas. Ang bawat kumpas may kasunod na kidlat sa paligid. May mga dahon na lumilipad ng paikot-ikot sa ere. Ang lupa bigla-biglang gumagalaw na parang may umaalon sa ilalim. At sa mga oras na yon, pinagpapawisan si Gaspar pero hindi siya umaatras. Ulitin mo ang panangga sa ilalim ng pag-atake, Gaspar! Sigaw ni Mang Teban. Bumilis ang mga galaw ng matanda. Parang hindi na siya mahina. Parang bumalik ang dating lakas niya at sa bawat hampas ng tungkod, bumalik sa kanya ang anyong kinakatakutan noon sa baryo. Lumakas ang ihip ng hangin. Kumulog. Nagdilim ang ulap. Doon namin narinig ang unang sigaw. Isang matinis na palahaw. Galing sa kagubatan. Hindi ito hayop. Hindi rin tao. Isa lang ang nasa isip namin. Nandito na siya.
Mahina, pero buo ang tinig ni Gaspar. Kinagabihan, ang buong baryo ay walang ilaw. Sadyang pinapatay ang mga gasera tuwing kabilugan. Iyon daw kasi ang tanging paraan para hindi matuntun ng nilalang kung nasaan ang mga tao. Si Lola Simang, nakaupo sa may pintuan ng bahay niya. May hawak na buntot ng pagi at banga ng asin at naghahanda habang paulit-ulit na bumubulong. Kami naman ni Andoy, nasa bubungan ng bahay ni Gaspar. Nagbabantay. Nakatayo si Gaspar sa bakuran. Hawak ang tungkod. Nakatingala. Malamang dito siya sa baba. Dahil dito ang tawiran at ito rin ang simula. Bulong niya. Bigla kaming may naamoy. Amoy asupre. Saka sumunod ang ihip na malamig na hangin. Hindi normal ang lamig. Kumikislot ang bawat lamig nito sa aming balat. Sa itaas ng punong nyog, sa gilid ng sapa, isang nilalang ang lumitaw. Kalahating katawan lang, punit ang baywang, tumutulo ang likido mula sa laman loob niya. Mapula ang mata, may mahabang buhok na parang talahib at nag-aapoy ang dila sa pulang liwanag. Hindi siya sumigaw, hindi rin nagmamadali. Parang alam niyang darating siya para sa isang tiyak na laban. Hindi ka na makakabalik kailanman, sagot ni Gaspar. Itinukod niya ang tungkod sa lupa. Bigla itong lumiwanag. Umangat sa hangin ang alikabok at lumitaw ang mga ukit sa paligid. Ang mga simbolo ng mga sinaunang pananggalang. Sumunod ang anananggal. Bumangga siya sa pananggalang at tumalsik siya pabalik. Pero hindi nasaktan. Bumalik siya sa anyong aso at umikot mula sa likod. "Kaloy sa kanan!" sigaw ni Andoy. Paglingon ko, nakita ko siyang patakbo. Mabilis, baba ang katawan. Parang anino. Pero bago pa man siya makalapit kay Gaspar, hinampas niya ang tungkod sa lupa. Pumutok ang alikabok, nabuwal ang anananggal, at tumilapon siya papalayo. Pero bumangon muli siya, huminga ng malalim, at tumingin kay Gaspar, saka ngumiti. "Bilog pa rin ang buwan bukas, bata. At sa susunod, hindi lang ako ang darating," sabi ng anananggal. Pagkasabi nun, tumakbo siya patungo sa gubat. At bago siya makalayo, nagbago siya ng anyong kabayo. Itim, may apoy sa mga mata. Sa isang iglap, nawala siya sa anino ng gabi. Lumapit kami kay Gaspar. Pawis na pawis siya. Nanginginig ang kamay niya, pero hindi siya sugatan. Mas matibay siya ngayon kaysa noong unang gabi. Totoo ang sinasabi niya. Hindi lang siya ang darating bukas. "Bakit naman, Gaspar? May iba pa ba silang kasama?" tanong ko. "Oo, Kaloy. Sa tuwing kabilugan ng buwan, palakas ng palakas ang mga tawag ng dilim. At habang tumatagal, mas lumalapit sila," sagot niya. Kinabukasan, muling nagtungo si Gaspar sa altar sa likod ng kubo ni Mang Teban. Doon niya muling sinuri ang tungkod. Binuksan ni Mang Teban ang isang kahon. Laman nito ang lumang balumpon ng orasyon at mga pinakatatagong kasaysayan ng mga tagapangalaga. Binasa iyon ni Gaspar, tahimik, habang sinasabayan ni Mang Teban ng paliwanag. Doon namin nalaman na hindi lang basta aswang ang kalaban namin, kundi isa silang sinaunang lahi ng mga nilalang na pinapatalsik mula sa kabundukan ng Leyte. At ang tungkod ay isa sa susi sa huling balakid sa pagbabalik nila.
Sa huling bahagi ng balumbon, may isang larawan ng anino. Malaki, may pakpak, may mahahabang kuko, at sa ilalim nito ang isang babala na nakasulat sa lumang Tagalog. Kapag ang ikaapat na kabilugan ay umabot at hindi na itaboy ang alagad ng dilim, babalik ang 7 anino at bubuksan ang daanan. Tinignan kami ni Gaspar. Seryoso ang tingin niya. Hinawakan niya ang tungkod at sa kanya tinapik ang balikat ni Andoy. Hindi pa to ang totoong laban. Alam kong hindi pa to tapos. Pero alam ko na ang tutunguhin ko. Saan? Tanong ko. Sa pinagmulan nila. Napatingin si Mang Teban. Sa Leyte. Bulong ng matanda. Lumipas ang 3 linggo mula nang huling nagpakita ang anananggal. 3 linggo ng matinding paghahanda, tahimik na panalangin, at lalong tumitinding kaba. Ang buong baryo, bagamat hindi nagsasalita, ramdam ang takot hanggang dumating ang gabi ng ika-4 na kabilugan. Tahimik ang paligid, maging ang mga hayop ay parang alam ang paparating. Nasa labas kami ni Andoy, nakaabang. Si Gaspar naman, suot ang itim na balabal na ibinigay ni Mang Teban. Hawak ang tungkod na ngayon ay may bagong ukit na pabilog sa may dulo. Tila selyo ng isang lumang sumpa. Kaloy, Andoy, ano man ang mangyari, huwag kayong lalapit sa akin. Ito ay laban ko. Sabi ni Gaspar. Tumango kami. Mabigat man sa loob namin, pero alam naming tama siya at may tiwala kami sa kanya. Sa kalagitnaan ng gabi, lumamig bigla ang hangin. Bumigat ang lupa. Naglaho ang buwan sa likod ng lupa. At mula sa gubat, may mga matang namumula. 7 ang nakikita kong anino at nararamdaman ko sila. Totoo nga ang babala ng anananggal. Bulong ni Gaspar. Lumabas ang unang nilalang. Parang multong may pakpak. Kasunod ang pangalawa, pangatlo, at sa huli, lumitaw ang anananggal. Hindi na siya kagaya ng dati. Mas malaki na, mas matulis ang mga kuko, at may parang sungay sa gilid ng kanyang noo. Gaspar, ikaw ang napili nilang bantay. Pero bata pa rin ang dugo mo. Hindi mo kami kaya. Sigaw ng anananggal. At ikaw pa rin ang taksil na nilalang. Sagot ni Gaspar. Nagtama ang tingin nila. Kumidlat, kumulog, at sabay na sumugod ang 7 anino kay Gaspar. Tinumba ni Gaspar ang tungkod sa lupa. Lumiwanag ito. Bumalot sa kanya ang bilog na liwanag. Maya-maya, tumalsik ang unang 3 anino. Ngunit sa likod nito, sumingit ang anananggal at saka tinaga siya sa balikat. Napaatras si Gaspar, duguan ang balikat, pero hindi siya bumitaw. Maya-maya, itinaas niya ang tungkod at sa ngalan ng lupa, ng hangin, ng apoy at ng tubig, sa dugo ng lahing tagapangalaga, pawiin ng dilim. Pumutok ang liwanag mula sa tungkod. Nalusaw ang isa sa mga anino. Maya-maya pa, sumugod muli ang 5, sabay-sabay. Umikot si Gaspar. Parang sayaw ng kumpas ang mga galaw ng kamay at paa. Isa-isa niyang tinamaan ng mga ito ng ilaw mula sa tungkod. Kasabay ng orasyon, lumiyab ang hangin at saka natupok ang 3 pang anino. Nang papalapit ang ika-4, sinugod ito ni Gaspar ng diretsyo.
Tinaga niya ito gamit ang liwanag ng tungkod at natamaan sa gitna ng noo. Umusok, saka sumabog sa alikabok. Dalawa na lang ang kasama mo, Anananggal. Maya-maya, tumakbo si Gaspar. Tinamaan siya ng isa pang nilalang. Parang usok na mainit at madikit. Napaluhod siya at tumawa lang ang Anananggal. Hindi mo kami kayang ubusin, Gaspar. Pero biglang umikot ang tungkod. Umalabog sa lupa. Nagbitak ang paligid. Lumitaw ang mga ugat ng kahoy. Hinigop ng lupa ang nilalang sa kanan ng Anananggal. Ngayon, tayo na lang ang natitira, Anananggal. Bulong ni Gaspar. Tama ka. Matagal na kitang hinihintay, bata. Sabi ng Anananggal. Mabilis ang unang atake ng Anananggal. Lumipad siya. Umikot. Saka lumusob na parang palaso. Naiwasan naman ni Gaspar. Ngunit binangga niya ng ilaw mula sa tungkod ang pakpak ng Anananggal. Naputo lang isa, saka sumigaw ito sa sakit. Ngunit mabilis pa rin ito. Nakalapit at sinunggaban si Gaspar at tinagasat dyan. Napaatras si Gaspar, duguan. Pero sa mata niya, wala nang takot. Para sa mga ninuno ko, para sa mga nawalan, ngayon humanda ka sa akin. Isinaksak niya ang tungkod sa lupa. Lumikha ito ng liwanag sa langit. Maya-maya, lumitaw ang mga hugis ng mga tagapangalaga sa ulap. Bumaba ang liwanag sa tungkod. Pinalot si Gaspar ng puting apoy. Maya-maya, tumalon siya at tinaga ang Anananggal sa gitna ng dibdib. Tumili ito, umusok at nangisay. Tumalsik sa lupa. Umiiyak habang nabubura ang katawan. Hindi pa to ang wakas, bata! May iba pa sa likod ng ulap! Sabi ng Anananggal. Bago pa ito tuluyang naglaho, tahimik ang paligid. Ang mga kuliglig, unti-unting bumalik. Ang buwan, lumitaw mula sa ulap. Nilapitan namin si Gaspar. Gaspar! Sigaw ko. Pikit ang mata niya, duguan ang balikat at tiyan. Pero buhay. Hawak pa rin ang tungkod. Tumayo siya. Mahina pero matatag. Tapos na. Wala na tayong dapat pang pangambahan. Sabi ni Gaspar. Patay na ba talaga siya? Tanong ni Andoy. Oo, Andoy. Pero hindi pa dito natatapos ang tungkulin ko. Habang ako ang tagapangalaga, patuloy pa rin akong tutulong sa mga tao. Ang kasaysayan ay buhay sa mga dugong handang magsakripisyo para sa kabutihan ng nakararami. Sa bawat laban, kailangan nating piliin kung kaninong panig tayo. Ang liwanag ba o ang dilim? Maraming salamat po.